Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagbubukas ang pelikula na may isang lalaking nagising sa kalagitnaan ng hukay. Madilim at litong-lito siya. Hinahalungkat niya ang kanyang mga bulsa para tingnan kung ano ang meron siya. Nakakita siya ng mga susi at lighter. Pagsindi niya ng lighter, nakita niyang napapaligiran siya ng mga bangkay. Malakas siyang umubo at nagsuka. Kumukulog sa langit at nang kumidlat, nakita niyang po ng mga bangkay ang hukay. Pagtingala niya, may nakita siyang babaeng nakasilip mula sa itaas. Tinawag niya ito at pinakiusapang bumalik. Habang sumisigaw siya ng tulong, nakakita siya ng baril sa gitna ng mga bangkay. Yung babaeng nakita niya kanina ay naghagis ng lubid pababa sa hukay para makaakyat siya. Habang naghahanap ng tulong, nakakita ang lalaki ng bahay na may ilaw, kaya agad siyang pumasok. Nakakarinig siya ng mga nagtatalo. Tila siya ang pinag-uusapan nila. Sinundan niya ang ingay at nakita niya ang isang grupo sa kusina. Itinutok niya ang baril sa lalaking may shotgun. Nagkaroon sila ng tensyon, pareho nilang hinihiling sa isa't isa na ibaba ang kanilang baril. Inakusahan ng lalaki si Lucas, ang maihawak ng shotgun, na siya ang pumatay sa mga taong nasa hukay. Nagsalita si Lucas ng galit at ibinalik ang akusasyon sa kanya. Tinanong niya kung sino siya, ngunit hindi rin niya alam at wala siyang maalala. Itinuro niya ang babaeng sino at sinabing siya ang tumulong sa kanya makalabas ng hukay. Tinanong niya kung bakit, ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumigaw at nagsimulang magdeliryo sa sakit ang isang lalaking nakahiga sa sahig. Agad na lumapit ang babaeng puti at binigyan ito ng tubig. Tinanong ng lalaking may baril kung sino siya, ngunit sinabi nitong hindi rin niya alam. Lumingon ang babaeng puti sa lalaking may baril at inamin na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino sila. Isa pang lalaki sa grupo ang nagsabi na wala silang telepono o computer. Ang tanging meron lang sila ay mga G. Nalaman nilang Sharon ang pangalan ng babaeng puti. Si Michael naman ang nakahanap ng mga G. Si Lucas ang may shotgun. At si Nathan ang lalaking nasasaktan. Wala silang impormasyon tungkol sa lalaking may baril o sa babaeng sino. Tinanong ni Michael ang lalaki kung naiintindihan niya ang sinusulat ng babaeng sino. Tinanong niya ito ng paulit-ulit, ngunit tumitig lang ito sa kanya. Ipinilit niyang kilala siya ng babae. Sumigaw si Michael na hindi siya marunong umintindi. Ipinaliwanag ni Sharon na pipi ang babaeng sino at hindi nakakaintindi ng Ingles. Naghinala si Lucas na may kakaiba sa lalaking may baril dahil sabay-sabay silang nagising maliban sa kanya na nagising sa hukay kasama ang mga bangkay. Sinabi niyang hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Naglibot ang grupo sa bahay. Nakakita ang lalaking may baril ng kalendaryo sa pantry. Agad niyang hinanap ang babaeng sino at tinanong kung siya ang nagsulat doon. Tumango ito. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon at tinangka nitong ipaliwanag gamit ang senyas, ngunit hindi niya ito naintindihan. Pag-zoom ng kamera sa kalendaryo, makikita ang petsang April 18 na bilugan. Tinawag ni Michael ang grupo matapos niyang makita ang aparador ng mga armas. Pinanood nila siyang sanay na naglo-load ng baril. Nahinuha ni Nathan na siguro ay pulis si Michael. Iminungkahi ng lalaking may baril na kumuha sila ng ilan sa mga baril at silipin ang paligid, ngunit hindi pumayag si Lucas. Mas mabuting umalis daw sila kinabukasan. Matapos maligo, narinig ng lalaking may baril na tumakbo palayo ang babaeng sino. Sinundan nila ito. Habang papalalim sila sa gubat, nagsimulang pumasok sa isip ng lalaki ang mga random na alaala, tulad ng paghatak ng mga bangkay sa gubat. Nabahala siya na baka tama ang hinala ng iba, na isa siyang masamang tao. Sumigaw si Sharon nang makita ang isang bangkay na nakatali sa puno. Natagpuan nila sa wakas ang babaeng Chino sa isang barong-barong. Pinapakain nito ang isang babaeng nakatali ang mga kamay. Nang makita siya ng babae, nagpanik ito at sinabing ginamit siya ng lalaking may baril. Sinubukan nitong saktan siya, pero inuntog siya ni Lucas gamit ang dulo ng kanyang shotgun. Pagbalik sa bahay, tinangkang buksan ng lalaking may baril ang isang pinto. Sinabi ni Nathan na parang pamilyar siya sa kanya. Sinabi ng lalaki na wala siyang oras para alamin iyon at itinuro ang pintong sinusubukan niyang buksan. Binalaan siya ni Nathan na hindi niya iyon mabubuksan dahil bakal ito. Tinawag niyang John Doe ang lalaking may baril.
Iminungkahi niyang subukan nilang buksan iyon kinabukasan na lang dahil natutulog na ang lahat. Kinabukasan, sinabi ni Michael na kailangan niyang sumama sa grupo para hanapin ang mga nawawalang sasakyan. Tinanong siya ni Lucas kung bakit at sinabi niyang siya ang pinakamagaling sa kanila. Upang patunayan, inihagis ni Michael ang isang tasa at binaril ito sa ere. Ngunit tumanggi pa rin si Lucas at inutusan siyang bantayan na lang ang bahay. Nagtataka si Michael kung bakit ayaw siyang pakinggan ng grupo. Tinanong niya ang babaeng sino kung sino siya sa kanya, asawa ba niya o kasintahan. Akala niya ay iba siya sa mga kasama dahil matatalino sila, pero alam niyang may dahilan kung bakit siya naroon. Bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa malayo. Sa takot, inutusan ni Michael ang babae na pumasok sa bahay at ikandado ang pinto bago siya lumabas upang silipin. Nakakita siya ng lalaking umiiyak at humihingi ng tulong habang nakulong sa bakod na gawa sa barbed wire. Lumapit si Michael para tumulong, ngunit nang makalapit siya, pinatay siya ng lalaki. Naghahagis si Nathan ng mga bato habang naghahanap ang grupo ng anumang palatandaan ng mga sasakyan. May narinig silang tumama sa isang bagay na metal at hungkag. Nang tingnan nila, nakita nilang may mga sasakyang nakatago sa ilalim ng mga sanga at barbed wire. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, nagawa ni Sharon na paandarin ang isa sa mga sasakyan. Napansin ni John Doe na kaunti na lang ang gasolina ng kotse, pero pwede nilang subukang umalis sa lugar para makita kung ano ang maaari nilang matagpuan. Sumagot si Lucas na walang kiwi at ipinakita ang isang litrato kung saan nandun silang lahat, maliban kay John Doe. Ipinaalala niya sa kanila na malayo sila sa kahit anong lugar, kaya baka maubusan sila ng gasolina sa gitna ng kawalan. Nagpasya siyang bumalik muna sila sa bahay para ayusin ang mga bagay. Sa daan pabalik, nakasalubong nila ang babaeng Tsino na matagal nang naghahanap sa kanila. Dinala sila nito sa lalaking nakulong sa bakod at nakita nilang naghihingalo na si Michael. Hindi nila ito nailigtas. Sumigaw ang lalaking nakulong kaya binaril siya ni John Doe. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na gagawin, nagdadalamhati ang babaeng Tsino kay Michael. Kinuha ni John Doe ang susi ng kotse ni Nathan at sumama sa kanya si Sharon. Dinala niya si Sharon sa isang abandonadong gusali. Tiningnan nila kung may gasolina pa ang mga kotse o kung may laman ang mga lalagyan ng gas. Habang tumitingin si Sharon sa salamin, napansin niyang may batang tumatakbo sa likuran nila. Hinanap nila ito at narinig mula sa loob ng gusali, pero nakaharang ang pasukan. Tinanong ni John Doe ang bata kung kilala siya o si Sharon, ngunit sumigaw ang bata na lumayo siya at tinawag siyang Jonah. Ngayon na alam na niya ang posibleng totoong pangalan niya, nakiusap si Jonah sa bata na kausapin sila. Samantala sa bahay, nakakaramdam si Lucas ng mga sunod-sunod na alaala, pero wala ni isa ang malinaw. Halatang nagkakasakit siya at lumalala ang sakit ng ulo niya. Hinawakan ng babaeng Tsino ang kanyang pisngi at saglit siyang nagkaunawaan, sabay sabing kilala niya ito. Lumakas ang kapit ni Lucas na nagpatakot sa babae, kaya sinaktan niya ito para makawala. Isang maruming aso ang tumahol at kumamot sa nakaharang na pinto na ikinagulat ni Jonah. Inutusan niya ang bata na alisin ang nakakainis niyang aso. Habang lalong nagiging balisa si Jonah, tinakot naman siya ng bata na papatayin siya ng aso. Sinubukan ni Sharon na maging kalmado at makipag-usap sa bata para buksan ang pinto, ngunit hindi siya pinakinggan ni Jonah at nagsimulang barilin ang kandado ng gate. Galit na tinanong ni Sharon kung ano ang ginagawa niya dahil bata lang naman ang kaharap nila, ngunit pinilit ni Jonah na kilala siya ng bata, kahit siya mismo ay hindi alam ang sariling pangalan. Pinakalma siya ni Sharon at naglapitan sila. Mukhang nagkaroon sila ng relasyon, hormonship, bago naganap ang lahat ng ito. Habang sinusuri ang mga sintomas ni Lucas, sinubukang alamin ni Nathan kung ano ang nangyayari, gamit ang babaeng Tsino bilang katuwang sa pag-iisip. Dinala siya nito sa barong-barong sa gitna ng gubat at inamin niyang pamilyar sa kanya ang lugar. Napansin nilang nakatakas ang babaeng nakakulong doon. Sinundan nila ang daan sa paligid ng lawa. Pinatigil siya ng babaeng Tsino, ngunit ipinaliwanag ni Nathan na kailangan niyang malaman kung saan patungo ang daan at nagpumilit. Pinayagan siya nitong umalis, pero halatang nag-aalala habang naglalakad siya palayo. Nakakita siya ng mga magkakalapit na kubo at maraming bangkay. Natapakan niya ang isang salamin sa mata. Pinulot niya ito at biglang bumalik ang mga alaala,
Tila naaalala ni Nathan ang panahon na nakikipagtalo siya kina Sharon at Jonah tungkol sa hindi makataong pagtrato sa mga tao. Bumalik sa bahay ang babaeng Tsino kung saan naghihintay si Lucas. Naiilang siya kaya tumakbo siya paakyat. Sinundan siya ni Lucas, nagmamakaawa na huwag siyang iwan mag-isa at nangakong hindi niya siya sasaktan. Lumalabas na nagtago siya sa kwartong may bakal na pinto. Pinaghahampas ni Lucas ang pinto, pinakiusapan siyang pagbuksan ito, at sinasabing naaalala na niya siya ngayon. Lumabas si Lucas at nakakita ng maliit na pintuang papasok sa basement ng bahay. Doon, nakita niya ang tila pansamantalang laboratorio na puno ng mga gamit pang medikal at mga dokumento ng pananaliksik. Nakakita siya ng laptop at binuksan ito. Samantala, sa mga kubong magkadikit, nakita ni Nathan ang babaeng dating nakakulong sa barong-barong, may hawak na bata sa kandungan. Umiiyak siya at yakap-yakap ang bangkay ng bata. Nang mapansin niya si Nathan, inilapag niya ang bata at biglang umatake, pero nasarhan agad ni Nathan ang pinto. Paglabas niya, nakita niyang may mga taong parang zombie na papalapit sa kanya. Sa laboratorio naman, nakita ni Lucas ang isang video camera na may mga clip ni Jonah habang nagsasagawa ng eksperimento sa walang malay na si Lucas. Ginagamit niya ang dugo ng babaeng Tsino at itinatransfuse ito kay Lucas. Habang pauwi, nakita ni na Jonah at Sharon ang isang grupo ng mga taong pumuputol ng puno. Mukhang natuwa si Jonah, pero pinayuhan siya ni Sharon na mag-ingat. Hindi siya nakinig at tinawag ang pansin ng mga ito. Nang mapansin sila, agad silang umatake. Tumakbo ang dalawa ng mabilis. Sumakay si Sharon sa kotse habang tinutulak ni Jonah paatras. Habang papalapit ang grupo, napansin ni Jonah ang dalawang bangkay na nakabitin sa puno. Huminto ang grupo sa paghabol na nagpaakala kay Jonah na ginagamit ang mga iyon bilang iskarekro. Pagbalik nila sa bahay, naghihintay doon si Lucas. Itinutok niya ang kanyang shotgun kay Jonah at sinabing alam niyang siya nga ang may kagagawan. Tinanong niya si Jonah kung ano ang ginawa niya, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang sinasabi ni Lucas. Hinarap ni Lucas si Sharon, ipinakita ang video camera, at sinabi na pinag-eksperimentuhan sila ni Jonah. Tinawag niya itong mamamatay tao. Tinanong ni Sharon si Jonah kung ano ang laman ng tape, ngunit inamin itong hindi niya alam. Ibinunyag niyang matagal na niyang gustong sabihin kay Sharon na nagkakaroon siya ng mga alaala tungkol sa masasamang bagay na ginawa niya. Umatras si Sharon at hinampas ni Lucas si Jonah sa ulo gamit ang dulo ng kanyang shotgun. Nagising si Jonah habang hinihila siya ni Lucas pabalik sa hukay. Inutusan siya nitong gumapang pabalik sa loob. Sumunod naman siya matapos magpaputok si Lucas ng babalang bala. Gumapang siya sa ibabaw ng mga bangkay, at biglang nagbalik sa kanya ang malinaw na mga alaala nang makita ang totoo sa balikat ng isa sa mga patay. Hiningi ni Lucas ang susi ni Sharon at sinabing kailangan na nilang umalis. Tinanong siya ni Sharon kung alam ito ni Nathan, at sandaling tila nakalimutan ni Lucas kung sino iyon. Sumagot siya ng hindi at inulit na kasalanan lahat ito ni Jonah. Sinabihan siya ni Sharon na umupo dahil mukhang masama ang lagay niya, ngunit iginigiit niyang ligtas ito sa kanya. Lumapit siya sa babaeng Tsino at nakakatakot na hinawakan ito. Pinakiusapan siya ni Sharon na tumigil dahil halatang nailang ang babaeng Tsino. Tinulak niya si Sharon at tumakbo ang babaeng Tsino. Pumasok ito sa silid na may bakal na pinto, ngunit hindi niya na ito naisara dahil nasa likod niya si Lucas. Sinipa niya ito, pero hinabol pa rin siya at pinilit na alalahanin siya. Nagpaputok si Sharon ng babalang bala, kaya tumakbo si Lucas sa labas sa isang baliw na estado. Muling tinulungan ng babaeng Tsino si Jonah makalabas ng hukay. Sinabi ni Jonah na kinabukasan ay ika-18 na at wala na silang oras para alamin ang nangyayari. Nagpasya siyang bumalik sa abandonadong gusali upang makuha ang mga sagot mula sa bata. Sa loob, nakakita siya ng isang lalagyan na nagbalik ng alaala kung saan ibinibigay niya ito sa isang tao at pinagsasabihang mag-ingat dahil iyon na ang huling pagkakataon nila. Patuloy siyang naghahalungkat ng mga gamit, sinusubukang maalala kung ano ang kahalagahan ng ika-18. Habang sinusundan ang mapa na nakita niya, napadpad siya sa isang pamilya kasama ang batang nakita niya noon. May matandang babae na may shotgun ang nagsabi sa kanya na lumayo at sinabing tiwala ng karayom. Ibinunyag nitong sinaktan niya silang lahat, pero hindi siya sasaktan dahil hindi siya tulad niya.
Umalis sila. Pagkatapos suriin ang inabandonang sasakyan, nakita ni Jonah ang lalagyan mula sa kanyang alaala, puno ito ng mga bote ng gamot. Sa loob ng kotse, nakakita rin siya ng katulad na mapa, mga dokumentong nakapangalan sa kanya, at litrato nila ni Sharon na magkayakap. Unti-unti niyang naaalala ang lahat. Habang naglalakad sa kalsada, nakita niyang papalapit ang kotse ni Sharon. Ngunit si Lucas ang sakay nito. Nang makita ni Jonah ang lumalalang kalagayan ni Lucas, tumakbo siya upang kumuha ng gamot mula sa lalagyan para tulungan ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang doktor, ipinaliwanag na nahawaan na si Lucas, at nangakong makakatulong ang iniksyon. Inatake siya ni Lucas, ngunit tinamaan niya ito ng bato sa ulo. Bago niya maibigay ang iniksyon, namatay si Lucas. Nagbalik ang mga alaala ni Jonah. Lumalabas na habang ipinagdiriwang nila ang matagumpay na paggamot ni Lucas, may babaeng nakatakas mula sa kulungan at inatake sila. Matapos niya itong mapatay, nilapitan ni Jonah si Nathan at tinanong kung nasiguro ba nitong nakasara ang iba pang selda. Inutusan niya si Michael na silipin ang mga ito. Nagkaroon ng pagtatalo sina Nathan at Jonah. Sinisisi ni Jonah si Nathan sa pagtakas ng babae, ngunit iginiit ni Nathan na wala siyang kasalanan. Inutusan ni Jonah si Nathan na tulungan siyang dalhin ang bangkay sa hukay, pero tumanggi ito. Nagmadaling bumalik si Jonah sa bahay, umaasang naaalala pa siya ni Sharon. Nagpatuloy ang alaala niya, hinila niya ang bangkay ng babae papunta sa hukay. Ipinabatid ni Michael na kumakalat na ang mga nahawaan at wala ng kontrol. Inutusan siya ni Jonah na tipunin ang lahat at turukan ang kanilang sarili ng bakuna. Tumanggi si Sharon, ngunit sinabi ni Jonah na wala ng oras. Bago niya matapos, isang nahawaang lalaki ang umatake sa kanya. Dahil nahawaan, tinurukan ni Jonah ng bakuna ang sarili at nawala ng malay, tuluyang nahulog sa hukay. Ngayon, naaalala na ni Nathan ang lahat, pati na rin ni Sharon. Bumalik si Nathan sa bahay para hanapin si Jonah, ngunit si Sharon ang nadatnan niya. Niyakap nila ang isa't isa bilang magkapatid, ngunit dumating ang malaking grupo ng mga nahawaan at inatake sila. Napagtanto nilang hindi na epektibo ang mga Scarecrow at naghinala si Nathan na may mali. Sa kawalan ng pag-asa, nagsulat si Sharon ng liham para kay Jonah sakaling hindi sila makaligtas. Ibinunyag niya na ang babaeng Tsino ang susi sa kaligtasan dahil immune ito sa salot na pumuksa sa halos buong mundo. Narinig ng magkapatid ang pagdating ng mga helicopter at pinatay ng mga rescuer ang mga nahawaang nakapaligid sa bahay. Naalala ni Nathan na may paparating na rescue mission sa ika-18. Lumabas siya para salubungin ang mga rescuer at nagsabing huwag silang barilin. Ngunit walang magawa sina Sharon, ang babaeng Tsino, at Jonah nang makita nilang napatay si Nathan. Dahil walang komunikasyon mula kina Jonah at sa iba pang mga medical team, nagpa siya ang rescue party na maglunsad ng Key Search and Destroy mission. Natagpuan ni Jonah si Sharon at magkasama silang tumakas. Ngunit nasugatan si Sharon ng isang nahawaang babae at malubha ang tama. Nagpa siya si Jonah na ang pinakamabuting gawin ay magtago sa hukay at magpanggap na patay. Matapos niyang turukan ng bakuna ang sarili at si Sharon, iniabot ni Sharon ang kanyang liham. Nakiusap siyang basahin ito at gawin ang tama. Namatay siya sa mga bisig ni Jonah habang nawalan din ito ng malay. Pagkagising ni Jonah, tinulungan siyang muli ng babaeng Tsino na makalabas ng hukay. Sa kasamaang palad, wala siyang maalala at naiwan niya ang liham sa hukay. Nagtatapos ang pelikula kina Jonah at sa babaeng Tsino na nakatayo sa harap ng libu-libong nabubulok na bangkay. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nananatiling hindi pa din alam. At dito na natatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.